Sa pag-aaral ng Philippine National Police Highway Patrol Group, tumaas ang bilang ng mga naaaksidente dahil sa sasakyan sa pagsisimula pa lang ng taong 2014. Sa katunayan po noong 2013 ay hindi bababa sa 12,000 ang biktima ng mga aksidente sa kalsada. Tampok po namin ngayong gabi ang kwento ng isang padre de pamilya na nabago ang buhay sa loob lamang ng isang iglap. Ako po si Maricris Joy Medrano. Ang tatay ko po ay si Adonis. Nagtatrabaho po siya bilang DJ. Dati po masaya kami palagi. Pero nabago ang lahat noong January 20. Pag-uwi ko, nasulpok ako sa jeep. Ayun, bumulagta ako. Sa isang iglap, hindi sukat akalain ni Adonis na magbabago ang kanyang buhay at ng kanyang pamilya dahil sa aksidenteng nagdulot ng pinsala sa kanyang kanang braso. Gustuhin ko magtrabaho. Pag sumasakit siya, baka hindi rin magustuhan ang pagtatrabahoan ko. Simula po nang maaksidente si tatay, nawala na po kami ng ilaw. Mahirap na po mag-aaral. Dahil sa pagnanais makatipid. Pinagalaw to doon ng faith healer. Tinanggal yung semento, medyo natatakot pa nga ako. Binilungan niya ng 2 beses, tapos okay na daw yon. Upang mas mabigyan linaw ang kondisyon ni Adonis, dinala natin siya sa isang espesyalista. Since we're already left with this condition, we have to break the healing bone just to put the fragments back in place to fix this. Minsan po nalulungkot po ako pero pinagpe-pray ko din po nagagaling si tatay. Sana po matulungan niyo kami. Base po sa rekomendasyon ng orthopedic surgeon na si Dr. Keith Sison, kailangan na pong gawin ang paglalagay ng reconstruction plate sa braso ni Adonis sa lalong madaling panahon. Ito po ay upang maiwasto ang pagtubo ng nasirang buto sa kanyang kanang braso. Kami po ay nagpapasalamat kay Dr. Keith Sison na siyang sumuri kay Adonis. Baka po gusto niyong tulungan ang ating kapuso. Maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan, magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.